minsan, nadadala kayo ng, yung emosyon nyo, nadadala rin ng panahon. Bakit malungkot? Ang Diyos na ating sinasamba, pinaglilingkuran, pinasasalamatan, Diyos na makapangyarihan, there's always a reason for us to celebrate and to give thanks unto Him. Amen? Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah! O pati pag hallelujah, naku po naman. Hallelujah! Sabi doon sa kanta, all we can give, Lord, is a hallelujah. Kasi everything that we have is from the Lord. Pakihinaan, may feedback. Tama po ba? Ang lahat ng bagay na meron ka, hininga, ano pa bang meron na gusto mong ipagmalaki, ipagmayabang? Lahat yan galing sa Diyos. Kaya naman pag humaharap tayo sa Kanya, sabi doon, all we can give is a hallelujah. Ano ibig sabihin nun? Ang kaya namin ibigay ay papuri para sa Diyos. Papuri lang ang kaya nating ibigay. Amen po ba? That's our way of saying, thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you for our lives. Thank you for making us healthy. Tingnan mo katabi mo, malusog yan. Amen po ba? Malusog ba? Nakatulog ba ng masarap? Nang walang inaalalang tataas ang kuryente? Kasi libre. Amen po ba? Libre niyong natamasa ang malamig, masarap na pamamahinga. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. It's 9:47. Huwag kayong mag-alala, matatapos ako ng 11. Amen po ba? Amen. So, praise God. Nais ko kayong, dalhin sa salita ng Diyos, pero gusto ko po munang mag-report sa inyo. I have this report. Pansinin niyo po, medyo kulang po ang music team kanina. Alam ko naman sa mga churches ngayon, medyo ganun din ang nangyari. Amen? Kahapon, kami po ay last minute palitan. Swap, changes na nangyari. Yung ating pong song leader, hindi po siya yung worship leader kahapon naka-assign. Ang ating pong worship leader ay ngayon nandyan sa online. Tagalaban niya, hindi na po makalabas siguro. Okay? So, swap. May changes. Friday pa lang, merong instant, may pasok. O, sino magsaswap, mag-gitara? Sino magsaswap, mag-song leading? O, at syempre, alam niyo po, pag worship leader, yung kantang inihanda nung isa, hindi niya yung abot, o hindi niya yung ang kanyang, ano tawag doon? Forte. So, magpapalit. Eto namang mga musician, naka-ready na nung, chords nila para doon sa kanta. Instant palitan. So, what we have to do, sabi ko sa kanila, everyone, we need to adjust. We need the help of the Holy Spirit, but we need to practice. Amen. Lahat naman ay para sa Diyos. Hindi naman ito pagalingan. Ito ay papuri para sa Panginoon. Amen po ba? So we're not aiming for, pero talaga naman yung kumanta dito, talaga hindi nyo maaabot, no? Abutin nyo ang boses nun. Pang ano yan pang konsyerto yata yun. Praise the Lord. Amen po ba? God is really good. And also, I want to remind you, etong aircon, ngayon damang-dama ko yung lamig. Malamig po dito. Amen. So it's part of our paglakad sa ating pong pananampalataya. And we thank the Lord. Nakuha po natin yan. Susunod, may pangalawa pa yan, may pangatlo, may pang-apat. Gusto niyo po ba yon? I won. Gusto niyo po ba yon? Yes, we're declaring for 4 para tanggal na yung luma. Ikaw na lang yung luma at ako. Pero lagi yung puso natin, laging bago. Amen? Amen. So we're aiming for 4. Paano ba 4? Amen po ba? And we're declaring sa mga nagsasabing, pag ako, binibless ni Lord. Kasi meron talaga silang tinatarget na blessing ni Lord. Kaya sinasamahan natin yan ng panalangin. Hindi tayo nag-manifest sa dila lang nang wala tayong pinaniniwalaang pangako ng Diyos. Amen po ba? So September 1, start na po yan ng 10 lang pong babayaran natin. Kasi yung first and second month ay naka-ready na. Kasi yun po yung mga inipo natin. Sa lahat po na nag-pledge ahead, maraming salamat. Ginamit po natin yon sa installation. Napakamahal pala ng installation ng ano na yan, 15,000 pala installation yan. Amen? So we thank the Lord for His blessing. Sa lahat po nag-unang nag-seed, alam ko, nag-harvest na kayo. Kung hindi pa man, declaring for more of your harvest. Kung gusto nyo pa rin pong magtanim, maaari po kayo magtanim. And very transparent po in church, we display anuman po yung ating pong mga pinagkagastusan. Another one! Mindoro mission trip. Sino po yung gusto sa Mindoro?
pumunta. Ang ating pong Mindoro mission trip ay sa November 27 to 30. Okay, mark it in your calendar, November 27 to 30. Si Pastor Bini po, pwede nang mauna. Kasi po siya na po nakapagbigay ng down payment ng kanyang pamasahe. Amen? So, 3,500 para sa transpo at the same time yung pagkain mo. Pagkain mo lang yun. Wala pa tayong papakain sa mga mangyan. So, kailangan pa rin natin mag-pledge for that. Amen? So, November 27 to 30 po yan. Hallelujah. Excited ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos. May gagawin ang Diyos. Kaparte ka ba? Amen po ba? Lahat tayo may bahagi. Kung ang church na to ay hindi na nagmi-mission, may problema tayo. Amen? Yung mga box na nandyan, blessing yan ni Lord. Pero dapat hindi yan nananatiling sarado. Bubuksan yan at ating pong ibabahagi. Yan po ay dadalhin natin, mga teachers and staff. Yan po ay nadyan na, nakadeliver na. Yung iba po mga kapastoran na umattend po ng One Hope seminar dito ay makukuha na po yung kanilang supply ng mga books na di-deliver natin sa mga schools. Okay, public schools and private schools dito po sa Ulugan, sa Biwas, at the same time sa ating church, sa ating po mga outreaches. Kanina narinig ko po announcement ni Ate Divine. Bagamat umuulan po, hindi po sila nakapag-outreach but they want to help yung ating po mga kapatiran na naabot. Okay? Lalo yung mga children na abot po ng baha. I want to extend my thanksgiving kay Ate Monique. Okay? Kay Ate Monique na nasa Tennessee, USA, na nagsusupport po sa children ministry. Nakaready na rin siya sa kanyang feeding program sa August 20, birthday niya. Last Sunday po. Okay, last Saturday of August, in celebration of her birthday, papakainin po niya yung ating children outreach sa Ilat at sa Tibag. Isama na natin ang sa Bliss. Kung nanonood ka, Ate Monique, thank you so much. Amen. Sa lahat po ng mga nasa online, all the way sa Paris, Cecil and Joy from Canada, laging present. Si Nanay Leonor from Middle East, sina Lerma, sina Albert, kay Pastora Lenny and Pastor Carding, all the way from Nevada, good morning, good evening, I think. Sa ating pong mga kapatiran na nandito sa Pilipinas, na nasa online po ngayon, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Come on, let's close our eyes and let us pray. Our gracious loving Father, your power, your presence is unlimited. Kami na nandito, O Diyos, ay mararanasan ang kapangyarihan mo, ang kapangyarihan ng salita mo, ang kapangyarihan ng biyaya mo. Maging ang mga nasa online, Panginoon, hindi nababawasan ang kapangyarihan mo. Holy Spirit, touch them with your word, enlighten them, bless them, encourage them. Give them the power, Lord, na patuloy na maging malakas spiritually, emotionally, physically, at patuloy namin maging katuwang sa ministry na to, Panginoon. They are partners. Binigay mo sila, kaloob mo sila, Panginoon, para sa ikalalaganap, ikalalawak, ikalalago ng ministry ito. All for your glory alone. We give you praise. And I pray, Lord, that your word sa umagang ito na maibababa ay tunay nga, Panginoon, i-illuminate mo sa aming mga puso. Gumawa ka, Panginoon, gumawa ka, banal na spirito, sa oras na to. Kapangyarihan mo lamang, Panginoon, ang pinagtitiwalaan namin, O Diyos, na magbibigay ng kalaliman, kaunawaan sa iyong salita. Lord, ano mga bagay na masasalita ko na hindi align sa word mo, align sa gabay mo, Lord, tanggalin mo ito right now. I want you, Lord, we want you, Lord, to speak, and we will listen and obey as your children, as your people. All for your glory, in Jesus' name. Amen. Come on, let's give God the best clap offering. We are blessed. Amen. So blessed. Sabi mo sa katabi mo, we are blessed. You have to declare it every day. We are blessed. So blessed. Instead of complaining, we have to declare we are so blessed in everything. So my topic for today is, ayaw pong gumana. Why it's not working? Okay, trusting God through every season. Yan, topic po natin. Trusting God through every season. Genesis 50, verse 20. Nandun na po ba kayo? Buksan niyo po. Hindi po ako magpupukas dyan ng verse. Minsan lang, pagka may gusto po akong ibigay na
emphasis dun sa word, but you have to open your Bible. Natutuwa ako dun sa mga sa youth kanina, may basket, akala ko nang hinghingi ng offering, kinukuha pala yung mga cellphone. Cellphone ng youth. Bakit? Mahalaga po kasi na-catch up nila yung word. Hello, youth? And you have your notebook. Very good. No cellphone. Baka kasi kung saan kayo mapunta. Ayun, gumana. Ayan, okay. Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Amen? Sabi dyan, ayaw naging. You intended to harm me, but let us read the red one. But God intended it for good. Tap mo yung shoulder ng katabi mo. Sabihin mo, but God intended it for good. Yung parang naniniwala siya, sinabi mo yan sa kanya. But God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Sino ba hindi nakakaranas ng masamang karanasan? Sino? Lahat naman tayo, walang exempted, no? Nakaranas ng mga bagay na parang unfair treatment, you were hurt, nasaktan ka, na-disappoint ka, nadapa ka, gusto mo na lang magpahinga, di ba, Inso? So, God, you intended to harm me, sabi to ni Joseph sa kanya mga kapatid, but God intended it for good. So, ano man naisip mo ngayong oras na to, na iyong kinalalagyan na hindi mo gusto, mga hurtful feelings, emotions, anumang bagay na hindi mo gustong kinalalagyan mo, but God intended it for good. Oh no, ang sakirap naman, ang saklap naman tanggapin nun. But the reality, si Joseph na nakaranas ng matinding sitwasyon sa kanyang buhay, nasabi ito, God intended it for good. How much more tayo? Wala pa sa kalingkingan ng naranasan yata ni Joseph ang ating naranasan to accomplish what is now being done. When we say, sabi ko kasi ang topic natin, trusting God through every season. When we say season, napapanahon. Dahil sa sitwasyon natin, it is the period normally characterized by a particular kind of weather. Sa Pilipinas, dalawa lang ang panahon, tag-ulan at tag-init. Pero sa ibang bansa, 4. Kantahin nyo na lang. Winter, spring, summer. Pag hindi ko alam talaga, kinakanta ko na lang yun. Summer or fall, di ba? 4. So season, it means a period, or the period normally characterized by a particular kind of weather. But in our case, it is a time characterized by a particular circumstance or feature. Circumstances sa ating buhay. Panahon na kung saan, ang sabi dyan, kinarakterize, itinulad, iginaya, sa natatanging pagkakataon sa ating buhay. Ang istorya ni Joseph ay hindi na po lingid sa atin. We're very much in love with the story of Joseph. It is the most, sasabihin natin, one of the most inspiring story sa Bible. Tama po ba? Bakit? Na-identify mo kasi yung sarili mo. Nakaka-identify ka kung ano yung experience na meron si Joseph naranasan mo. Amen? Joseph experienced betrayal. Joseph experienced slavery. Joseph experienced false accusations. Say amen sa mga nakaranas ng false accusations. Dito yata marami. And sabi, Joseph experienced imprisonment and long seasons of waiting. But through it all, Joseph remained faithful to God. Joseph remained faithful to God. So I have here Joseph's 4 seasons of life. Nais ko pong ibahagi itong 4 seasons of life. And narinig ko, one time sa preaching ni Pastor Vlad Savchuk, sabi niya, that 4 seasons of life of Joseph corresponds to 4 garments, 4 coats, kasuotan. Amen? Naintindihan niyo po ba? That 4 seasons of life, na pwede rin nating ma-identify ngayon kung anong season ka. Anong panahon na ba ikaw?
At kung nandyan ka sa sitwasyon yan, what are you going to do? Ano ang gagawin mo? Not just to survive, but to thrive. Amen po ba? Hindi tayo nilikha ng Diyos, but just to survive. Every day, kailangan ko mag-survive. Our God who is in us is victorious. Therefore, we are victorious. We are more than conquerors. Amen? That it's up to you. Kung anumang season na nandun ka, how are you going to face the challenges sa bawat season? The first season is a season of promise. Sabihin nyo nga, promise. And the other one is a season of separation. Sabihin nyo nga, separation. Number 3 is a season of formation. A season of destiny. Amen. So yan po yung 4 na pag-uusapan natin ngayon. The first one is a season of promise. Genesis 37 verse 3. Anong sabi dyan? Si Jacob ay nagbigay ng napakamakulay na damit sa kanyang paboritong anak. Sabi doon, colorful coat, colorful robe. Remember when we say colorful, it means rainbow, ang color. And sa Bible, when we say rainbow, it's a promise. Amen? So when we say a season of promise, it's yung damit na tinutukoy doon is the colorful coat his father gave kay Joseph. And that season, okay? And that season, it is the season of illumination. When we say illumination, it is the act of supplying light or the state of being bright. It is when God gives you a promise without any evidence. May pangako ang Diyos, pero ngayon, hindi mo pa nakikita yung ebidensya ng pangako ng Diyos. Anong kailangan mong gawin? Paniwalaan mo, pagtiwalaan mo. But this season of promise, hindi siya ganun kadali. Amen? Many people want the promise, but don't want the process. Maraming gustong umangkin ng pangako, ayaw dumaan sa proseso. This season of promise is the season of illumination when God gave you a promise. Hallelujah! Sino sa inyo ang merong pinanghahawakang pangako ng Diyos? Pinaniniwalaan mo po ba kung hanggang ngayon hindi pa nangyayari, pinaniniwalaan mo po bang it will come to pass? Gagawin ng Diyos ang pangako niya sa kanya kasi ang Diyos ay hindi nag-fail sa kanyang promise. Amen po ba? So it's when God gave the promise, but the reality contradicts it. Kaya minsan nagdududa ka, totoo ba yung na-receive ko? Okay, your vision, the promise, pwedeng ibigayan ni Lord through your pastor. Amen? Mayroong nagpa-prophesy sa'yo, a prophetic word, a prophetic vision, i-declare sa'yo, parang, totoo ba yun? Paniniwalaan ko ba? Amen po ba? That is the season of promise, especially yung mga bago-bago ka pa lang, excited ka sa presence ni Lord. Everything gusto mong paniwalaan, that's the season of promise. But, parang hindi nangyayari. Kung nagko-contradict in reality, it contradicts. Amen? That's the season of promise. The colorful coat the father Jacob gave to Joseph. Amen po ba? Remember that coat. Yung suot niya. Yun yung suot niya nung pinuntahan niya yung kanyang mga kapatid. And that coat was stripped. Tinanggal. Inalis sa kanya yung damit. Anong ginawa? Inilaglag sa balon. And then afterwards, wala silang pakikitang ebidensya sa tatay na namatay si Joseph. Kinuha. Inilubog sa dugo. Nilagyan ng dugo ng animals para ebidensyang nilapa si Joseph ng animal. Tinanggal. Pero tandaan mo to kapatid, mawala man o mahubad ang patunay ng pangako ng Diyos sa iyo, hindi nangangahulugang na wala ang pangako sa iyo ng Diyos. Say amen to that. Amen? Amen? Kanina yan, sinulat ko yan, nilagay ko yan, kasi yun yung revelation niya kanina sa akin kanina umaga. Mawala man, matanggal man, yung pinanghahawakan mong ebidensya,
ng pangako sa iyo ng Diyos, hindi nangangahulugang, hindi tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Once the promise has been given, it is already para sa iyo na yan. Amen? Sa iyo na yan. Amen? Sabi mo, sa iyo yan. Meron din ako. Amen? Meron tayong kanya-kanyang pangako mula sa Diyos. Amen po ba? So when God gives you a word, when the Holy Spirit gives you a prophetic vision, sabi mo sa katabi mo, do not abandon the word. Do not abandon the promise. Kahit na yung reality contradict doon sa pinangahawakan mong pangako, huwag mong bibitawan ang pangako ng Diyos sa iyo. It will come to pass. Amen po ba? It will come to pass. God gives purpose before promise because many people, maraming tao, they want promise, walang proseso. When God gives a vision, be patient. Sabihin sa katabi mo, be patient. Opo, be patient po. Huwag kang magmadali. The journey may be difficult, but God's timing is always perfect. Perfect si Lord. Amen? A season of promise. I want to encourage everyone to use a notebook, a journal. Write it. The vision, the promise, pwede yung ibigay na yung pastor, pwedeng nag-illuminate yan habang nagbabasa ka ng Bible. Amen? Kinakausap ka ng Holy Spirit, write it. Write it down. Babalikan mo yan. Makikita mo, tumupad si Lord. Kahit na ikaw hindi tumupad, si Lord tumutupad sa pangako. Amen po ba? A season of promise. Number 2 is a season of separation. Genesis 39 verse 16. Of course, dahil tinanggal yung damit niya. Tama ba? Binigay sa tatay, anong damit nang meron siya? It's a slave coat. Damit ng pagiging alipin. That's the season of separation. Genesis 37 verse 16. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guards. Separation. It's when God starts to remove things from your life that do not align with your purpose. The promise has been given, pero may prosesong pagdadaanan. Amen po ba? May proseso. Sabihin mo sa katabi mo, may proseso. Walang instant. Opo. May proseso. Amen po ba? When God starts to remove things from your life and do not align with your purpose. Joseph's life, it's when God gave the light, binigyan siya ng pangako ng Diyos, gave the vision, gave the dream. It is the time also na na-separate siya sa kanyang pamilya. May pangako, pero yung pangako na yon hindi instant nangyari. Kailangan niya pang mahiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay at naranasan niyang maging katulong sa foreign country. Sipin na lang natin, pag binabasa natin ito, hindi siya instant, no? Pag binasa natin, ang bilis. Chapter 37, bigla ka na sa chapter 39. Tapos ganun-ganun na lang kadali ang buhay ni Joseph pag binasa mo. Come to think of it, meron na kalagad barrier when it comes sa language. Paano kayo mag-iintindihan? Tapos iniisip mo pa, bakit ako tinraidor ng aking pamilya, ng aking mga kapatid mismo? Bakit ako inihulog sa balon? Bakit ako pinagbenta? Ang dami siguro tumatakbo sa utak ni Joseph. Yung promise siguro ni Lord natatakpan. Kasi parang hindi yun ang nangyayari, hindi po ba? Separation is not punishment. Maaaring isipin natin sometimes the Lord is punishing us, but separation means pruning. Sabihin mo pruning. Again, pruning. Ano yung pruning? Pagtatapyas. Masarap bang matapyasan? Masarap bang yung halaman, di ba, ang lago-lago? Kung kailan malago, bakit kung kailan siya malago, bakit kailangan siyang gupitan? Hindi ko maintindihan, bakit kailangan gupitan? Yung napakalago, ang ganda-ganda naman ng halaman, bakit kailangan gupitan? Para daw lalong lumago, lalong mamunga. So nandun na siya. A season of separation.
mula sa damit na napakaganda, naging damit ng isang alipin. Amen? Now, anong itinuturo ni Lord sa process na yon? A promise needs to go on process. So, nung na-separate si Joseph, process yun ni Lord. Sometimes feeling natin, pinaparusahan tayo ni Lord. Kapag yung promise hindi nangyayari, pinaparusahan ako ni Lord. Pero actually kay God, pinoproseso ka ni Lord. Amen? Kailangan lang maging open tayo sa kilos, galaw ni Lord. Most of the time, pag nakakaramdam tayo, nakakaranas tayo ng mga mahigpit, matitinding problema, nafo-focus tayo sa ating sarili. Awang-awa ka sa iyong sarili. But actually, God is allowing you to go on process. Pinuprune ka. Okay? Hindi ka pinaparusahan. Pinuputulan ka. It's different from putulin. What? Sa Filipino. Putulin means, tatapong ka na. Wala ka ng silbi. Gagamitin ka ng apoy. Ay, pang-apoy. Tama? Panggatong. It's putulin. But putulan means, inaalaw ka pang mag-grow, ma-nurture, mag-flourish, maging fruitful. Amen po ba? God is working sa ating mga buhay. Amen? Kung hindi pa nangyayari ang pangako ng Diyos sa buhay mo, maniwala ka, God is working inside of you. Amen po ba? God wanted to develop a purity in our lives. Sabi mo, purity. Amen. God wants to develop purity. Purity and holiness is the most important. Sa panahon ni Joseph, okay, a season of separation, ang damit niya ay isang alipin. May problemang malaki si Joseph. Pogi si Joseph. Tama? Hindi ikaw yun, Dad. Di ba? Pogi si Joseph. At anong age niya? Sabi doon sa Bible, ang age ni Joseph nung na-receive niya yung coat, 17 years old. Kabataan. Hindi ko alam kung ilang taon yung nangyari kaagad. Siguro 17 or 18 as slave na siya doon. So, syempre, matipuno si Moses. Anong damit ng isang alipin? Kita ang katawan. Tama? Kung katawan ni, si Inso na naman, magagalit na sa akin si Inso. Iba naman. Di ba? Di ba? Kita katawan. Everyday na naglilinis siya. Nakikita nung asawa ni Potiphar, ang gwapo, ang matipuno. Tama po ba? That time, Joseph was in a season of separation. God is testing his purity. Sabi niyo nga, purity. May pangako si Lord, pero hindi siya instant may bibigay kay Joseph because Joseph needs to undergo process. God is pruning him. God is aligning Joseph's purity. Without purity, without holiness, no one can see God. Amen? Amen. God wanted to develop our sexual purity, emotional purity, physical purity, and spiritual purity. Minsan kasi pag sinabi natin purity, nasa isipan lang natin lust, makalaman. But purity itself, pwede yung sexual, pwede yung emotional, pwede yung physical, pwede yung spiritual. God wanted us to be aligned doon sa pangako niya. Tayo po ba'y karapat-dapat na pagtiwalaan sa malaking pangako ng Diyos? Psalms 24 sabi doon, who can ascend the hill of the Lord? Sino pwedeng magtungo, umakyat sa bundok ng Diyos? Ang sabi doon, those who have pure heart. Malinis ang puso. Amen? Kasi kung hindi malinis ang puso ng bawat isa, tumanggap ng pangako, tumanggap ng pagpapala, what will happen? Masasayang ang pagpapala. Masasayang ang pangako. Masasayang ang pagkatawag.
kung hindi tayo pure, holy sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? So God allowed Joseph dumaan sa season of separation. Si Joseph, tandaan natin, he separated from his family. God allowed si Joseph ma-separate sa family niya. And what happened? Ano nangyari po nung time na yon? Sabi doon, tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Isang beses lang ba? Isang beses lang ba siya tinukso? Ang sabi doon, and Potiphar's wife starts flirting with him day after day. Araw-araw. Nagpapakyut siguro si Potiphar's wife. Tama po ba? Kung ang age ni Joseph ay 18, sinong 18 years old dito? Tay, may yahiya na kayo. 81, pwede. 18. Tapos may magandang babae, sabi ni Julius, mahiya ka rin Julius, hindi ka 18. May magandang nang tutukso sa'yo, di ba? Aba, matapos na tong pagiging alipin ko, mag-give in siguro. Tama po ba? Shortcut ng pagiging slave. Mag-give in. But Joseph, hindi niya ginawang mag-give in. Tama po ba? Joseph did not have 10 commandments. Si Joseph walang pastor that time. Si Joseph walang nanay at tatay na magpapaalala sa kanya kung ano ang tama at ang mali. Si Joseph walang mentor, walang discipler, walang accountability pastor o accountability na kapatid. Anong meron si Joseph? Si Lord. Amen? The Lord was with Joseph. Amen? May nakakakita o wala? The Lord was with Joseph. Nanatiling tapat si Joseph at naipagtanggol niya ang kanyang puri. Ang kanyang puri. Not because siya ay malakas lumaban sa tukso. May sariling discussion sila doon. Hindi lahat ng babae daw narinig ko. Tama po ba? One thing, meron si Joseph. The Lord was with Joseph. Amen po ba? The Lord was with Joseph. Kapatid, even in season of separation, maintain your purity. Sabihin mo sa katabi mo, maintain your purity. Maintain your holiness. Of course, hindi yan sa sarili nating lakas, galing. Siyan ay sa pamagitan ng tulong ng banal ng Espiritu. Do not flirt. Huwag mong sabihing malakas ka. Huwag mong sabihing matibay ka. Huwag mong sabihing spiritually matured ka. Pag dumating ang tukso, tumakbo ka. Sabi mo sa katabi mo, tumakbo ka. Ay, mahina pa si Moses, 18 years old pa lang yan. Kaya tumakbo yan, hindi niya kasi kaya. Hello? Kapag nandyan ang tukso, anong gagawin mo? Tumakbo ka! Lumayo ka! Sabi sa 1 Corinthians 6:18, flee! Hindi sinabing harapin mo, ang tapang-tapang mo, in Jesus' name, lumayo ka, magandang babae. Pangakit. Sinabi ba, I rebuke you. Sabi ba yun sa Biblia? Sabi sa Biblia, flee from sexual immorality. Tumakbo ka, lumayo ka. Kaya yun ang ginawa ni Joseph. Hindi niya hinarap. O, huwag niyo kantahin yun, mali. Mali yung tukso, layon mo ako. Ikaw ang lumayo. Amen. Hallelujah. That's how you maintain your purity. Huwag kang magmayabang. Marami akong salita ng Diyos. Punong-puno ko ng salita ng Diyos. Halika. Lahat kayo mga pwede ano sa akin. Tingnan natin. Bibigay ka, kapatid. Bibigay ka. Amen po ba? Do not believe yourself
na kaya mong paglabanan ang lust. Tama po ba? 2 Timothy 2:2, flee. Lumayo ka, tumakbo ka. Ano sabi sa James 4:7? Resist the devil, and the devil will flee. Amen? So, sino i-resist? Sino i-rebuke? The devil. Pero yung tukso, yung laman, yung sexual immorality, ano sabi? Takbuhan. Minsan, kaya bumabagsak, anong ginagawa? Hinarap. Ni-rebuke. Hindi yun ang sinabi sa salita ng Diyos. Tumakbo ka. Layuan mo. Ikaw mismo ang lumayo. That's how we maintain purity, even in the season of separation. God will allow us to test. God will allow us to go sa process. Why? Because purity is the path to promise. Amen po ba? Purity is the path to promise. Children, ako laging ganito, mabunga nga talaga ako sa bahay. Tama na ang cellphone! Bakit? Napupuyat eh. Sigaw, mga kabataan puyat. Ayaw sumigaw, nakakahiya naman. God knows. Alalahanin niyo to mga kapatid. God knows. Kung tayo talagang naniniwala na ikaw ay tinubos ng Panginoong Hesus, tinawag na at binigyan ng pribilehiyo maging anak ng Diyos, maintain your purity. Hindi kailanman kapag may nakakakita. Do not allow outward purity, outward holiness. Be holy, especially when you are alone. Hello? Be holy, be pure, especially when you are alone. Anything na pumapasok sa iyong mata, anything na iyong naririnig, pwede yung gamitin na iyong kaaway na matanggal ka sa kalinisan, sa kabanalan. So, watch yourselves, be watchful, be careful. Ano yung pinaglalaanan mo ng oras na hindi mo nagagawa para lalo kang mapalapit sa Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin yan. Si Joseph, again, no pastor, no accountability discipler, no nanay at tatay na palagi magpapaalala sa inyo. But one thing, meron siya, the fear of the Lord. Sabihin mo nga, the fear of the Lord. And what kind of fear? The holy fear. Banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung pagkatakot na hindi panginginig. Ito yung pagkatakot na ayaw mo siyang ma-disappoint sa'yo. Nilikha tayo, nilinis tayo, pinatawad tayo to give Him glory, to please Him, to honor Him. And what am I doing? Ano yung ginagawa ko every day? Is it pleasing? Is it honorable? Ginagawa ko ba ay nakaka-glorify kay Lord? Ikaw lang ang makakasagot yan. Amen po ba? Tandaan po natin yan. Now, sa oras na to, sa araw na ito, bakit sa kabila ng meron tayong Bible, sa kabila ng lagi tayong nakakarinig ng salita ng Diyos, may pastor tayong nagpapaalala, bakit bumabagsak pa rin tayo dyan sa kasalanan na yan? Because no fear of the Lord. No fear of the Lord. Today, many preach too much on grace. Sobra-sobra. Ang na-exaggerate na, ang grace that gives excuse to sin anyway, papatawarin naman ako ni Lord. Anyway, pag lumapit naman ako kay Lord, lilinisin niya ako, pwede na uli ako. No. Pag ganyan palagi ang gusto mong preaching, may problema sa'yo. Tapos tatanong ka, bakit hindi nangyayari yung mga pangako ng Diyos sa'yo? Bakit ang tagal mong umusad? Bakit hindi mo maranasan yung blessings, yung favor, yung breakthrough ni Lord? Kasi ang gusto mo lang marinig, yung masarap sa tenga. Pero kapag ang preaching ay tungkol na sa pag-aayos ng buhay, pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos, ayaw mo na. Many, especially sa ating pong mga social media, many preach much on grace that gives excuse to sin, but instead of power to run from sin.
dapat nating matutunan ang biyaya ng Diyos ay pinaaagos, pinadadaloy sa atin para meron tayong kapangyarihan na maging mananagumpay sa anumang uri ng kasalanan. Hindi para ka mamuhay sa kasalanan. Manatili sa luma mong pagkatao. Amen po ba? That's the slave coat. Yan po yung panahon na yan. Amen po ba? So, we can fight demons. We can fight demons, right? We can fight demons. You can fight the devil, but you cannot fight lust. What you should do? Run. Sabi mo sa tabi mo, tumakbo ka, ha? Okay. Takbo ka. Okay? What you should do? Faithfulness in the midst of... Okay, sabi dyan. No, sorry. Great. Genesis 39:9. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Tingnan niyo mabuti. Last here, hindi siya consider ni Joseph as weakness. Last dito sa verse na to, hindi siya considered as weakness. As some others says, that lust is a weakness. Sabi ni Joseph, it is a form of wickedness. Sabihin mo nga, wickedness. Wickedness po ang ibig sabihin diyan. Pag wickedness, hate ni Lord ang wickedness. It's a form of rebellion. It's matinding kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. So in the season of separation, may pag-aayos, may paglilinis na ginagawa sa atin ang ating Panginoon. So be faithful in times of difficult circumstances. Sabi diyan, the Lord was with Joseph. Our circumstances do not determine our character. Huwag kang magpakasama. Lalo kang magpakabanal sa harapan ng Diyos. Ano yung righteousness natin? Si Jesus. So go! Get closer! Get closer with the Lord Jesus. Amen? Para ka magtagumpay. Hindi mo kaya mag-isa. We can choose faithfulness even when life seems unfair. Number 3, a season of formation. Sa buhay ni Joseph, napakahirap na maging slave. Sa pagiging slave, sa foreign country, makikisama ka, di mo alam ang mga character, ang attitude, ang behavior ng mga taong nandun, and yet, another thing happened. From a season of slavery, a season of separation, there comes a season of formation. From the coat of a slave to a coat of a prison. Amen? Napaltan pa, mas matindi, mas malala. Remember, nung tumakbo si Joseph, ano yung kinuha? Balabal yung damit niya. Natanggal na wala na naman. So pagpasok niya sa prison, ang damit niya, prisoner's coat. Amen po ba? So this was a very hard season sa buhay ni Joseph. These were things, when things are so dark that honestly, you're not even sure if God even remembers you anymore. Ito yung madilim na panahon sa buhay ni Joseph na hindi mo na paniniwalaan yung pangako ng Diyos matutupad pa. Sa murang edad na dumaan bilang slave, na dumaan bilang nakulong for accusing false accusations, napakahirap paniwalaan yung promise. Amen po ba? These things are so dark, very dark, because nung nandun siya sa slavery, that time, meron pa pangako, meron pa siyang nakuhang mga perks mula doon kay Potiphar. Siya yung pinagkatiwalaan. But that time, okay? Of course, dito din sa prison cell, nakuha niya rin yung tiwala nung guard. But not
mabilis. Hindi ganun kadali. So, yung panahon na to siguro, ang gusto lang ni Joseph, kung isipin natin, Lord, take me out. Take me out of the dark, my Lord. Yung kanta ni Gary Valenciano, take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Wag na matupad yung pangako. Alisin mo lang ako dito sa sitwasyon to. Balik mo na ako sa tatay ko. Napakadilim, napakasakit. And then, sa sitwasyon na to, na hindi niya na alam, kung panghahawakan niya pa yung pangako, may dalawa pang lalapit sa'yo. Can you give us the translation, the meaning of our dreams? Ako nga yung pangako ko, hindi ko na alam eh. Yung panaginip ko, hindi ko na nga alam kung mangyayari pa. Tapos ngayon, papaliwanag ko pa sa inyo yung panaginip nyo. Hello? Diba? Eto, may dalawa pang humihingi. Paliwanag mo nga to, mga tauhan ni Pharaoh. Pakipaliwanag nga nitong panaginip namin. Huwag na kayong maniwala sa panaginip nyo. Kasi yung panaginip ko, eto nangyari. Instead na mangyari yung promise, yung pinanaginipan ko, eto nadala ko dito sa kailaliman nitong prison. Ano yung panaginip? Season of formation. It is when you do not feel God is at work. Meron ba kayong feeling na ganyan? Feeling mo, iniwan ka ni Lord. Feeling mo, hindi gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Feeling mo, na-stuck ka na dyan, wala ka ng promise na mapanghahawakan. But God allows it to happen. Amen po ba? A season of formation. Mind you, the time na yan, sa season of formation, dyan din inulit that the Lord was with Joseph. In darkest hour, darkest moment, darkest season of Joseph, 2 beses sinabing, the Lord was with him. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is with you. Ano man pinagdadaanan mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Even at times, hindi mo maramdamang nandyan siya, God is present. Ang Diyos ay naririyan. Nakakatakot? Ano ang kakaharapin natin? Pero huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Siya yung nangako that He will never leave us, nor forsake us. So what we should do, in the season of formation, in the season of hard times, continue serving the Lord. Sabi mo sa katabi mo, continue serving the Lord. Continue in the midst of your pain. Sino bang hindi nakaranas ng pain? Lahat nakaranas ng sakit. But even in the midst of darkness, continue serving the Lord. This is worth the time, when the time na you will get offended. Ipaparanas sa'yo ng Diyos na ma-offend ka. Ipaparanas ng Diyos na masasaktan ka. Ipaparanas ng Diyos na kung sino yung pinagtitiwalaan mo, sometimes yun ang aalaw ni Lord na makasakit sa'yo. That's hell. Promise mo, Lord. Pero nasan yung promise? Parang hindi nangyayari. Very hard times of your life. You are hurting, but still choose to serve the Lord. Hindi ito yung time na tatalikod ka. Hindi ito yung time na magpapahinga ka at tatago ka. Hindi ito yung time na pipiliin mong maawa sa sarili mo. It is the time, choose to serve the Lord even in times of pain or hurt. Even in times of betrayal. Even in times of false accusation. Because the Lord your God na nangako sa'yo ay hindi takot na samahan ka kahit ganyan ang pinagdadaanan mo. Amen? Sometimes takot tayo for betrayal, takot tayo sa false accusations, takot tayo kasi pinangangalagaan mo ang iyong self-righteousness. But the Lord actually
allow that season for you para matanggal yung self-righteousness mo, para yung righteousness ni Jesus ang masayo. Amen po ba? Amen. Yung pride mo, yabang-yabang mo kasi. Kala mo lahat ginawa mo. God allows you to experience that para mag-humble ka kay Lord at kilalanin mong it's all for Him. It's all from Him. It's all through Him. Wala ka. Amen? Choose to serve even in the midst of pain. Yes, it's hurting. But trust the power of the Lord. Season 1 is the season of elimination, season of promise. Season 2 is the season of separation. God is testing your purity. Season 3 is formation. Amen po ba? This is where your selfishness dies. This is where your self-pity has to go out. Yung parang awang-awa sa sarili, parang ikinawawa ka na. Di ba may ganun tayong nararamdaman? Ang dami ko nang naitulong, ang dami ko nang sakripisyo. That's the time you have that self-pity to go out. Amen po ba? And you have to understand what you're doing is to please the Lord. Tanggalin yung sarili. Nung ako po'y bago-bago pa, sabi ko, Lord, hindi ko deserve. Naku yabang ko talaga. Hindi ko deserve na ganito yung treatment sa akin. Wala naman akong sweldo dito sa church na to, ha? Ganun talaga ako, di ba? Kaya nga ayoko magtawag ng pastora eh. Kasi alam ko, hindi ko ugali, yung character ko, pagiging pastora. Sabi ko, hindi ko deserve to, Lord, na ganito yung treatment sa akin. Sinusuportahan ko na nga yung asawa ko, ako na nga nagbibigay sa kanya ng pangbigay niya sa mga kusaan-saan eh. Ganito pa yung paparanas mo, Lord, hindi ko to deserve. Ang yabang-yabang ko, kapal-kapal talaga na mukha ko sa harapan ng Lord. Pero that season pala ay tinatapyasan ako ni Lord. Amen? Niaayos niya na pala ako. Para hindi ako magtiwala sa sarili kong galing, kakayahan, lakas. It's the way of how God, tanggalin yung aking self-pity and self-righteousness. In everything you do, it's all to glorify the Lord. Kung ginawa mo yan, kung sinuportahan mo pas asawa mo, kung tumulong ka, lahat ng ginawa mo niyan para kay Lord, hindi para sa sarili mo, para palakpakan ka ng tao, para purihin ka, para pasalamatan ka, para appreciate ka, para i-recognize ka, para lagyan ka ng pangalan dyan, donated by, hindi yan dyan. It's all for the glory of the Lord. Wala para sa iyo. Tama po ba? Naglilingkod ka na, may false accusation pa. Naglilingkod ka na, may betrayal pa. Lahat na ginawa mo. Tapos awang-awa ka sa sarili mo, Lord, baguhin mo siya, Lord. Baguhin mo yung kapatid ko, nagsalita sa kanya, alisin mo na siya, Lord. Ganun ang prayer ko noon. Mali pala. Tama? In this season na lalo kang na-hurt, sabihin mo kay Lord, Lord, ayusin mo ang isipan ko. Ayusin mo ang puso ko. Ayusin mo mga bagay na hindi align sa mga prosesong pinagdadaanan ko. Aayusin siya ni Lord, pero ikaw magpaayos kay Lord. Si Lord may panahon pag-aayos sa kanya, pero ikaw, sarili, wag siya, ikaw. Ako Lord, ayusin mo. Tama po ba? Sabi mo nga, ako Lord, ayusin mo. Oo. Tama na pala yung prayer, no? Lord, patawarin mo siya. Ayusin mo siya, Lord. Ayusin mo. Bakit? Ikaw. Kasi wala siyang magagawa kahit anong pula niya sa'yo, anong accusation niya sa'yo, kahit anong betrayal niya sa'yo, pag ayos ka sa harapan ni Lord. Tatalsik lahat yan. Wala kang pake, basta ang alam mo, napiplease sa'yo si Lord. Dati kapag may mga tao nagsabi, ay nako, ganyan, ayoko na. Aalis na ako sa church na yan. Diba? Papahinga muna ako. Hindi yun ang kalooban ni Lord eh. Ikaw pala ang inaayos ni Lord. The season of formation is God making you, righteous in the sight of the Lord. Sa pamamagitan ng presensya ni Lord, Jesus Christ. Amen po ba? So serve the Lord even in the midst of your
pain. Because God's presence is greater than our problem. Tama po ba? God's presence is greater than our problems. Sabi diyan, the Lord was with Joseph. Was with Joseph in the pit. God was with Joseph in slavery. God was with Joseph in prison. God was with Joseph in the palace. The presence of God did not remove every challenge, but it sustained Joseph through them all. Hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Tayo ang nawawala sa presensya ng Diyos. The presence of the Lord is always available for us. He remained faithful. And His presence is greater than your problems. We may go through trials, but we are never alone. Hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. God will sustain us. Amen po ba? God will sustain us. And number 4, this is the climax, of course, a season of fulfillment. A season of fulfillment, a destiny's coat. Genesis 41 verse 14, sabi doon, di ba? Yung sa verse 14, sabi doon, inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na sa verse 42, inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at sinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa liig. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod, pandangal na nauna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo! Sa gayon, pinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Verse 14, I'd like to read yung verse 14. Sabi sa verse 14, ipinatawag agad ng Paraon si Jose. Sabi doon, nung naikwento na, nung isang tagapaglingkod ng hari, yung ginawang pagpapaliwanag. But I'd like to remind you, no? And that season of formation, the season of illumination, nagbigay ang Diyos ng promise sa pamamagitan ng panaginip. Tama po ba? Nagbigay ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. But in the season of formation, the season of darkness, this is when that gift of interpreting dreams develop. Wow! Kapag patuloy kang naglilingkod sa Panginoon, even in hard times, even in health times, even in the midst of pain, as you can see, the Lord bless you. The Lord develop you. The gift of interpretation ng dreams ay na-develop sa panahon si Joseph ay nasa season of formation. Nasa prison. Sa panahon na kala mo hindi kumikilos ang Diyos. Amen po ba? So, isipin nyo, ano yung kayang ibigay ni Lord na kaloob na magagamit for His glory even in the midst of pain. So, sabi dito sa verse 14, inang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis, at kaagad humarap sa hari. Nag-ahit. Sa mga lalaki, pagka nag-ahit, ano ibig sabihin? May pupuntahan. Kailangan gwapo. Kailangan malinis. Tama po ba? Kailangan, ano pa? May lakad. Sabi, nag-ahit, nagbihis, at kaagad humarap sa hari. In that time, na ginawa ito ni Joseph, alam niya na, tapos na siya sa season of formation. The season na nasa prison. Paghubad niya, alam niya, iba na ang susunod niyang damit. Yun na yung damit niya. Damit ng isang malaya. Damit ng isang naglilingkod sa hari. Amen po ba? The season of fulfillment. That's why, dito sa binasa natin, di ba? Sabi doon, lumuhod. May sumisigaw, lumuhod kayo, lumuhod kayo. Ano yung promise? Yung unang promise, luluhod yung mga kapatid. Hindi matanggap ng mga kapatid, luluhod sila. Pangalawang promise, luluhod yung magulang. Kasama na yung magulang niya, luluhod kapatid, mga kapatid. Anong sinisigaw dito? Buong Ehipsyo, luluhod. Hello? Hello? Did you get it? Nangyari yung pangako. Yes, nag-undergo sa process. Nangyari yung pangako. Hindi lang yung mga kapatid, hindi lang yung magulang niya, buong bayan. Kapag nakita yung, anong tawag doon? Courage? What's that?
Karwahe, kailangan, luluhod. The second in command. Wow. The second in command. Now, why? Bakit pinangyari yun ng Panginoon? Bakit tayo binibless ni Lord? In season 4, the season of fulfillment, God fulfills your assignment, not for us to make famous. Amen? Not for us to make popular, but to make you fruitful. Sabi mo sa katabi mo, fruitful. Tutupad si Lord, tinutupad ni Lord ang pangako niya, in-undergo kanya sa promise, sa process, but para saan? Para hindi ka maging mayabang. Para hindi ka mapagmalaki. But lalo ka pang mamunga. Sabi mo sa katabi mo, mamunga ka. Okay, hindi mabunganga ha, mamunga ka. The Lord fulfill His promise, His assignment to you, not for us to make known. Makilala ka dito sa buong tansa, sa buong hulugan, but for us to be more effective. Yung buhay ko na inayos ni Lord, yung buhay ko na inalaw ni Lord na maranasan ang lahat ng ito, gagawing a powerful testimony for others to see the goodness and faithfulness of the Lord. Amen? Because if God tested you in little things, because if God tested you in these things, God can trust you in very big things. Amen? Kung napagkatiwalaan ka ng Diyos sa ganito, kung napagkatiwalaan ka ng Diyos na nagtitiwala ka kahit nasasaktan ka, nagtitiwala ka kahit nakaranas ka ng betrayal, nagtitiwala ka kahit nakaranas ka ng false accusations, pagtitiwalaan ka pa rin ng Diyos sa malalaking bagay. Kasi tested ka na. Sabi mo, tested ka na. Napatunayan kang tunay na ginto. Amen po ba? Share ni Sister Jenna last time. Napatunayan ka ng tunay na ginto, tunay na dalisay. That's why, if God tested you, then God can entrust you. Amen po ba? So God can turn God can turn our suffering into blessings. What looked like a series of tragedies became part of God's plan to preserve an entire nation. You intended to harm me. Plano nyo, masama ang layunin nyo sa akin, pero God allowed it to happen. Amen? God can transform your pain into purpose. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, may purpose dyan si Lord. Huwag kang maawa sa sarili mo. Ask the Lord to help you go sa process. Amen? And what seems like your setback today may become your testimony tomorrow. And I'd like to finish this with the power of forgiveness as my conclusion. When Joseph's brothers came to Egypt seeking for food, di ba pumunta sila? Joseph had a big opportunity to take revenge. Eto na, may pagkakataon na siya. Tama po ba? But he chose forgiveness. Sabihin nyo nga, forgiveness. Pwede na, may pagkakataon ka na. Take for example, it's your turn. Panahon mo na, pagkakataon mo na maghiganti sa mga taong nakasakit sa'yo. Ano ang respond natin? Sisiraan ko rin siya. Kung anong ginawa niya, kung anong tinanim, yun din ang kanyang aanihin. Sisiraan ko siya. Ipopost ko to, lahat screenshot niya, ipopost mo para makaganti. Sa lahat ng sakit na binigay niya sa akin, what? Ichichismis ko siya para masira yung credibility niya. Hello? Nasaktan ako eh. Gaganti ako, chichismis ko siya. I-screenshot ko, popost ko lahat ng aming pinag-usapan. Tama? O normal people will do that. Amen? Susumbatan ko siya. Sa dami ng naitulong ko, susumbatan ko siya, gaganti ako. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, you're not an ordinary people. Kaya hindi mo gagawin yan. Amen? We are supernatural. Amen? We are above and beyond the natural. Hindi mo papatusin. Hindi mo ile-level yung sarili mo sa Kanya. Mataas ka. Amen? Mataas ka sa harapan ng Panginoon. Hindi mo ile-level. Do not level yourself sa Kanya.
mas mataas ka. Instead of taking revenge, nanonood ka man, nakakaramdam ka ng para kang nasasaktan. Instead of taking revenge, choose to forgive. Piliin mong magpatawad. Because forgiveness releases from bitterness and allows God's healing to work in our hearts. Amen? Inaalaw ni Lord na tayo po ay gumaling. Because Joseph recognized that God had used even their evil actions for a greater purpose. Rather than repaying evil with evil, Joseph extended mercy and grace. Tama po ba? So, in this story, let's all stand. God's promise may take time to be fulfilled. Matagal man. Okay? Matagal man. Ang pangako ng Diyos, mangyayari pa rin. Faithfulness matters in every situation, in every season. Mahalaga ang katapatan mo sa Diyos. 100% ang Diyos ay tapat. Hindi na yan magbabago. But in this season you are in, ang tanong, manatili ka bang tapat sa Kanya? Okay? Mananatili ba tayong tapat kay Lord? Because God's presence remains with us during trial. And God can bring good out of suffering. And forgiveness is a mark of spiritual maturity. Kapatid, pag nagpapatawad ka, hindi ka lugi. Again, pag nagpapatawad ka, hindi ka lugi. Forgiveness is a mark of spiritual maturity. Ibig sabihin, lumalalim, lumalago ka sa harapan ng Panginoon. I search yung timeline ni Joseph. Joseph was 17 years old. Nung binigay sa kanya yung promise, nag-undergo siya sa process, nag-undergo siya sa slavery, nag-undergo siya sa prison. And that destiny came. Sabi sa Genesis 41:46, he was 30 years old. 13 years in the making. Ilang taong ka na, kapatid? Konti pa lang nararanasan mo, bumibigay ka na. The promise of God kay Joseph, 13 years. The promise of God kay Abraham, 25 years. God is at work. Ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay gumagawa. Trust God. Trust the Lord in every season of your life. Amen? Magtiwala tayong ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa Panginoon. Let's come before the Lord. Korabase, kanasanda. Let's come before the Lord. Kung ikaw man yan, come before the Lord. Ask the Lord, Lord, in every season, anuman season ako nandito, pipiliin ko magtiwala sa iyo. Tanggalin mo lahat ng mga bagay na hindi naka-align sa purpose mo sa buhay ko. Magtitiwala, aasa, at patuloy na maglilingkod sa iyo.